Pangkalahatan niya. Ha? Hello mga mamshi, another mini vlog. Usapan nga namin kagabi ay maaga talaga kaming aahon dun sa bukid kaso hindi pa rin talaga nga nangyari. 6 AM na nga ako natapos paglalaba, di 6 AM na nga rin ako natulog. Napasarap nga ang tulog ko kaya yun, hindi nga ako nagising kaagad. Kaya 11 AM na nga na nagsimula nga kaming gumaya. Makarinig nga na to si Question at si Chantal na pupunta nga kami sa bukid. Ay nako, hindi na talaga kami yan titigilan, kakatanong nga kung kailan. Hindi na nga talaga nawawala sa amin yung ganitong pangyayari na aalis na nga lang kami. Ay nako, nagkakainitan pa ng talagang hina-high blood pa nga ako ng dalawang bata na to. Naglalakad na nga lang ay hindi pa magdahan-dahan para naman nga hindi maputikan. Diba ganun lang talaga kadali magbago ang aura ko. From beast mode to happy mode. Charis. Ayun nga lang uli kami nakalabas dito at napansin ko nga na may mga banderitas na nakalagay dito sa may park sa amin. Malapit na din kasi ang mismong piyesta nga dito sa aming bayan. Uy, nagkano kayo dyan? Baba dyan, baba. Bawal. Baba na dyan, baba na. Ayan na naman. Hindi, alam, may CCTV, lagot kayo dyan. May CCTV. Ulit. Habang inaantay nga namin si Daddy Sherwin kanina ay ayan, ganyan talaga palagi ang eksena ng dalawang bata na to. Parang asat pusa nga palagi na akala mo nga hindi na magkakasundo. Hey. Habang nagbibideo nga ako dito ay napansin ko nga na parang lalo nga numipis itong tuktok ng buhok ng asawa ko. Parang hindi effective yung shampoo nga na ginagamit niya, nag-ugo. Naman mga mamshi may recommend kayo dyan na pampatubungan na buhok. Pa-share naman dyan sa comment section at huwag nyo na nga ipagdamot. Ay, hindi. Dahil offline nga ibang ATM machine sa bayan, dumaan na nga kami dito sa may 7-Eleven para nga mag-withdraw. Hindi para bumili na kung ano-ano ang inuungot-ungot nitong dalawang bata na talaga naman lumalabas na naman nga si anger sa katawan ko. Habang inaantay ko nga matapos na mag-withdraw yung tao na nasa ATM machine, napatingin nga ako dito sa sarili ko. Sobrang dami ko na rin pala talaga naipon sa kakapuyat ko. Mga 5 tagyawat nga at saka 1 milyong kilo nga ng eyebag. Saroy, Diyos medyo nauubos na nga ang pasensya ko ng mga oras na yan dahil sobrang tagal nga mag-withdraw ng tao na nauna sa akin. Inubos na yata ang laman ng ATM. Ay di ikaw na nga po ang mapera. Hala, bitter pala. Joke lang po. Ito lang din talaga ang kagandahan kapag nga may ATM ka na ng GCash. Hindi mo na nga kailangan magpara-cash out pa sa mga tindahan at medyo may kalakihan nga rin ang charge. Bale, ito nga palang winidraw namin ay bayad lang ng customer na sinad lang sa GCash ni Daddy Sherwin. Bale, tumatanggap naman siya ng COD kaso nga lang minsan ay nakakatakot din. Lalo na nga kapag mga first time customer niya yung mga nagme-message sa page medyo niya. May kalayuan nga din yung bahay ng customer na pagdidelibera namin mamaya. Buti na lang talaga at nataon din na paahon nga kami ngayon. Halos magkalapit barangay nga lang din kami ng bahay ng customer ni Daddy Sherwin. Habang inaabot nga sa akin Daddy Sherwin tong cake nga na ito ay biglang ako napaisip at nasabi ko na lang na hala, oo nga pala, ako nga pala magdadala nito. Kaya para dun sa customer ni Daddy Sherwin nga na nagpasabay ng araw na to ay ito, safe na safe po talaga yung cake na yan kahit po sobrang ngalay na kami sa pagdadala. Ito po talaga yung fruit. Para sigurado na maganda pa rin yung appearance ng cake na dadating sa inyo. Tagkawin pasabay lang yan. Charis. Medyo matagal-tagal din talaga ang biyahe lalo na nga kapag tricycle din ang sinasakyan. At finally, eto na nga dumating na nga kami dito sa may Santa Monica para i-deliver na nga itong cake na order nga ng customer. Sobrang thank you po sa inyo sa pagtitiwala sa Tagkawayan pasabay. At saka ako nga lang na-realize na sobrang nakakangalay pala magdala nga ng cake. Ikaw ba naman na almost 1 hour mo hawak-hawak yung cake na yun? Talaga naman. Buti na nga lang talaga kahit lower ditong aming tricycle ay hindi na nga siya ganun kalala, manabit nga sa daan. Dahil nga sementado na ang daan dito papunta nga sa aming barangay. Hindi gaya dati na sobrang putik talaga at ang pangit pa ng daan. Pagdating nga namin dito ay si Inay nga na nanay ng papa ko ang naabutan namin. Bali nagluluto na nga sila ng mga paninda nila ng mga kikiam nga at saka fishball. Alam naman itong mga kapatid ko na ahon nga kami dito ngayong linggo kaya naman nga sabi ko ay sabay na rin kami sa pagsasaing. Ito nga talaga yung sobrang namimiss ko na kahit simpleng pagkain nga lang ay parang napakasarap at ang saya nga lalo na nga kapag kami sama-sama. Pag agatong ungkutan ay hindi talaga mawawala sa amin yung magkwentuhan at grabe nga ang tawanan palagi. Kaya na nga tuwing umaahon kami dito ay parang ayaw na nga namin halos bumaba ng bayan. Ay naku, ang hirap nga din pala kapag kayo nga mag-asawa ay parehas feeling vlogger. Ay wala ka na nga mapakisuyuan kung sino nga ang pwedeng mag-video sa inyo. Anyway, ito talaga yung main reason kung bakit nga kami umahon ngayong linggo. Para nga mabisita itong bahay namin at makapaglinis na nga din kahit papano. Pagbukas nga namin ng bahay ay talaga nadismaya nga kami. Dahil kahit ano talagang padlock nito ay may nakakapasok pa rin talaga na hindi nga namin kilala kung sino. Pagpasok nga namin dito sa bahay ay nagkalat nga yung mga gamit na talaga naman nakaayos ito bago nga kami umalis. Nga itong mga laruan ng mga bata ay naku pinagkakalat nga din at may binasag pa nga. Kaya nga ito si Kuya Sean ay talaga naman sobrang dismayado. Nalaglag na nga din yung ibang parte ng dingding namin dun sa may kabahayan. Kaya talaga namang butas na yung likod. Isang tulak na nga lang o ultimo nga siguro mapasandal lang ay naku bibigay na siya talaga. Nga itong pinggana namin ay hindi ko nga maintindihan bakit nga nakasira pa yung plastic. Abay talagang sinadya nga naman ang pagbutas. Noong nakaraang araw pa nga ako nagpaalam dun sa kapatid
kapatid ko na ilalagay nga muna namin yung mga gamit namin dito doon sa bahay nila. Nagagabukin na nga rin yung mga damit namin, pati nga yung iba naming gamit dito. Napag-usapan naman na namin ni Daddy Sherwin na kapag nga kami nakaluwag ay papaayos nga namin ito paunti-unti. Kaya mas okay na rin na wala muna yung mga gamit namin dito para kahit paano nga ay makagalaw ng ayos. Kapag nagkaroon nga ng pagkakataon na ayusin ito. Ilagay ko na nga pala muna yung mga damit namin sa sako dahil hindi naman na namin dadalhin yung mga Jora box. Bukod sa pampasikip pa nga ito doon ay naku, napakabulok na rin naman. Gusto lang namin muna sa ngayon ay mautay-utayan namin bayaran itong lupa para nga hindi na kami mapaalis dito. Kung kami gumawa ng move para mapaayos itong bahay. Dahil kung kami ay papipiliin kung saan namin mas gusto tumira ay mas pipiliin talaga namin dito. Ito lang ang buhay. Dito basta may tanim ka lang, masipag ka, makakalibre ka na ng pang-ulam. Makaraos ka dito ng isang buong araw na hindi ka talaga gumagastos. Nga kagaya sa bayan na lahat talaga ay bibilhin mo. Hindi ka talaga dun mabubuhay ng walang pera. Lalo na kung tamad ka pa ay naku baka mamalimos ka na lang. Ang isa pa, malapit ka sa pamilya mo. Babantayan pa nga namin itong papa ko. Kasi baka mamaya makapag-asawa na naman tapos iiwan lang siya ulit eh. Charies. Move on pala, move on. Tamo nga naman. Yung gusto ko lang talagang tumikim ng sisig pero hindi pwede kasi kailangan tumagay ka muna. Pit naman pala dito. Anyway, after nga namin mailagay lahat sa tricycle yung mga gamit namin, ay ito na nga nilinis na muna namin itong bahay at ito sinaraduhan na ulit namin ko naman ngayon ay wala na kayong mapapakialaman. Wala naman nga natutulog dito sa kwarto ni Papa simula nga nung iniwanan siya. Charies. Doon na nga muna namin inilagay ng maayos yung mga gamit namin para nga hindi na rin mapakalaman doon. Wala naman nga ginto na mawawala pero kahit pa paano may mga importanteng bagay pa rin na nandito. Yun na lang ulit sa next vlog. Bye!